pala konti lang pala ang Tatanggalin. Bakit pinag-resign mo lahat? Oo. Nagmukhang kempoy ka eh. Nagmukhang mahina ka eh. Sino kaya nagpapayo kay Pangulong Marcos? Ayun na. Oo nga naman. Kasi, parang sinasabotahe siya eh. Pero dapat nag-iisip Si din ang Roosevelt. Pangulo. Ewan ko. Dalawa. Actually, ang tinanggal lang na may isa eh. Yung dalawang tinanggal, hindi naman tinanggal, ni-reassign lang Nilipat eh. lang. Oo, parang nagtitrip to Jerusalem lang sila, paiba-iba yung upuan. Ano ba yan? Parang yung hapunan, naghahapunan kayo pamilya, Opo. sama-sama, nagpalit-palit lang ng sinya si kuya, pumunta roon sa kaliwa, si ate pumunta roon, si Wala mami na. pumunta rito. Ganun lang eh. Ha? Naging kamote. Maging kamote. Ang daming tao nagkasabay-sabay. Ayos. Opo. Anyway, speaking of traffic, Apo. alam nyo, eto may napansin na naman ako na alam nyo, sino kaya nagpapayo kay Pangulong Marcos? Ayun na. Oo nga naman. Kasi, parang sinasabotahe siya eh. Hindi kaya sinisira lang siya, no? Hindi ko alam eh. Parang ang ganon. Pero ibig sabihin, kung ikaw ay leader, hindi mo pwedeng sabihin wrong advice. Yes. Kasi, sabi nga ni Roosevelt, the buck stops here. Di ba? Merong pass the buck. May expression na passing the Opo, buck. opo. Nagtuturuan. Di, siya may kasalanan. Di, siya may kasalanan. Siya may kasalanan. Opo. Pero dapat nag-iisip Si din ang Roosevelt. Pangulo. Oo, Nag-iisip. ewan ko. Pero may nakalagay sa desk ni Roosevelt. Ibig Opo. sabihin, the buck stops here. Ayun. Ibig sabihin, pag pinasa sa akin at ako may kasalanan, wala na akong papasahan pang iba. Ayun. Ibig sabihin, kung anong mali ko, ako may kasalanan noon kahit wrong advice, Yes. etc. Opo. Kasi di ba diniscuss na natin Opo. yung mass resignations na maling-mali yun. Opo. Yung pala konti lang pala ang Tatanggalin. Bakit pinag-resign mo lahat? Oo. Nagmukhang kengkoy ka eh. Nagmukhang mahina ka eh. Sana pinili na lang yan, no? Yan eh, kinakausap yan. Opo, yun, Alam mo, I have had the benefit of The doubt. picking the minds of two former presidents. Opo, Si opo. Pangulong Arroyo at si Pangulong Estrada. Opo. At ang nangyayari dyan, kinakausap po yan eh. Aha. Halimbawa, ayaw mo na sa akin, ikaw ang presidente. Opo. Hindi mo pagre-resignin lahat. Tama. Kasi, bakit hindi mo pagre-resignin lahat? Bago sasabihin mo pa, tatanggalin mo yung underperforming. Kasi, napo-focus yung atensyon ng tao doon sa mass resignations. Saka kasiraan nila yun, di ba? Oo. Napo-focus doon. Ngayon, pag may tinanggal ka, kitang-kitang tinanggal mo. Opo. Unless yun ang purpose mo, na ilihis yung usapin ng bayan mula doon sa pagkatalo mo Opo. sa eleksyon. Kasi hindi maitatangging talo ang administrasyon Yes, doon yes. sa nakaraang eleksyon. Okay. Kasi, kita mo, kung kakausapin mo lang isa, dalawa, actually ang tinanggal lang na may isa eh. Yung dalawang tinanggal, hindi naman tinanggal, ni-reassign Nilipat lang eh. lang. Oo, parang nagtitrip to Jerusalem lang sila, paiba-iba yung upuan. Ano ba yan? Parang yung hapunan, naghahapunan kayo pamilya, Opo. sama-sama, nagpalit-palit lang ng sinya si kuya, pumunta roon sa kaliwa, si ate pumunta roon, si Wala mami na. pumunta rito. Ganun lang eh. Ha? Naging kamote. Maging kamote. Kakausapin mo lang yan. Pare, thank you for your service, but mukhang hindi dyan nababagay ang iyong mga skills. Oo. Baka pwede magdahilan na lang tayo na health reasons o personal pressures of personal nature. Marami naman dahilan eh. Opo. Then sasabihin mo na lang, i-announce mo na lang, I regret to inform you that Mr. Secretary so-and-so has resigned. Yes. And because of personal reasons, Health he's feeling reason, pressure, he mga can no longer continue, and it was with a heavy heart Yes. that I accept his resignation. Isa lang pala ang target mo. At tulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Opo. Ang tinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya patanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Useless. Mukha kang Kengkoy. Sino ba nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako,
medyo tingnan mo kung anong pinaghihitit mo dyan o iniinom mo o ano. Ha? Baka humihitit ka ng katol dyan. Ha? May rugby, may amats ka. Pinayuhan mo si Pangulong Marcos ng ganon. Mali po. Eto, isa na namang maling payo. Totoo yan. Maraming nagalit kay Pangulong Marcos dito. Hindi ba may mga special plates? Diba, ang Presidente 1, Vice President 2, Opo. etc. Congressman 8, diba? Gabinet, ano bin 10? Justice yata ng Court of Appeals 9, Supreme Court, may mga ganun special plate. Dati may special plate, hanggang ngayon naman may special plate ang RTC and MTC judges, 16. Okay. Na hindi sinisita sa coding. Okay, bago nyo sabihin, bakit special treatment? Dapat po nating tandaan na itong mga RTC and MTC judges, hindi naman po malalaki ang sweldo ng huwes. Ayun. Akala nyo lang makapangyarihan kasi meron silang poder na maghusga. Kung Opo. sinong makukulong, sinong hindi, sinong magbabayad, sinong hindi, appealable pa naman. Ngunit, ang MTC at RTC, yan ang tinatawag na trial courts. Diyan naglilitis. Yung CA, Supreme Court, Court of Tax Appeals, yan. Hindi naman po naghihiring dyan. Apila lang yan, nagbabasa lang yung mga justices dyan. Mahalaga rin siyempre ang kanilang papel. Okay. Naglabas ng executive order last month yata. Yeah. Hindi na daw i-recognize yung sa RTC at saka sa MTC. Ano yung kaugnayan ng sinabi kong maliit ang sweldo ng mga judges? Karamihan po ng mga judges na kilala ko, isa lang ang sasakyan. Di may coding. Yun na lang nga inaasahan nila para hindi sila ma-coding. Ma-coding. Anong gusto mo mangyari? Kung coding yung sasakyan ng isang huwes, hihintayin niyang matapos yung window ng coding bago siya pumuntang. Pinag-jeep siya. Ibig sabihin. Hindi. And not only that, hihintayin niya mag-jeep ba naman yun? Siyempre, huwes naman yun. Kayo naman, Siyempre, kailangan naman ng convenience. Pag-jeepin mo, hindi pagdating doon, mukhang pindangga na yun. Nausukan yun. Paano magtatrabaho ng maayos? I mean, let's be realistic. Opo. Hihintayin nung matapos yung coding o di ba di-delay yung trial? May kasabihan, justice delayed is justice denied. Okay. Kung gusto mo walang protocol plate ang lahat, bakit yung CA meron? Bakit yung Supreme Court meron? Bakit yung Court of Tax Appeals meron? Bakit yung Ombudsman meron? Lahat naman yan involved sa administration of justice. Decision ba yun ng MMDA? Hindi, desisyon ng Pangulo, executive order di nagagalit ngayon yung mga judges. Sa kanila. Ininconvenience nyo kami. Gusto nyo speedy trial, gusto nyo mabilis ang takbo ng hustisya dito sa batas bago pinahihirapan nyo yung mga trial judges. Yung trial pa ang pinahirapan. Yung mga prosecutors, may special plate din yan. Dapat yan binibigyan ng kortesiya dahil ba sila ay prosecutor? Dahil ba dapat sila may special privileges dahil matigasin sila? Hindi! Sapagkat they are involved in the administration of justice. Nahuli ang piskal kasi yung mga nagpapayo kay Pangulong Marcos walang naiintindihan Hindi ko naman malaman kung ba't lumusot sa executive secretary. Yung piskal, pag may criminal case, pag wala ang piskal, hindi matutuloy kasi walang representation ang Estado. Ganun yan. Baka gustong magpresidente yung nagpapayo. Kahit annulment. Annulment. Opo. Pag wala ang piskal dyan, ay hindi matutuloy yung kaso. Wala yung huwes, syempre, lalo nang hindi na matutuloy yung kaso. Wala yung abogado ng isa, wala namang huwes na magsasabing, sige, ituloy mo yan. Although pwede yon, hindi naman fair yon. Hintayin natin, sabihin ng abogado, kami ng abogado, hindi na kami humihingi ng coding. Okay lang yan, walang coding ang abogado. Pero yung mga huwes, dapat yan ay exempt na sa pamamagitan ng protocol plate. Kayo naman, Yun na lang ang inaasahan. Maniwala kayo, ang liit ng sweldo ng huwes. Kaya walang gusto maghuwes ang daming bakante. Mahihirapan maging huwes, maniwala kayo't hindi, sa sweldong yon kung ikaw ay principal breadwinner.
Yun lang. Oh, eto katulad nung kami ng asawa ko. Okay siya maghuwes kasi gastos ko lahat sa bahay. Yun lang. Yung sweldo niya kanya lang. Kanya lang. Okay. Galing. Ako nagpapaaral sa mga anak ko lahat. Opo. Ako nagpapasweldo sa katulong. Yung sweldo niya kanya lang. Swerte siya. Sana Hindi all. po lahat ng huwes ganon. Yun Ang lang. average na huwes, hindi kung nagpapaaral ka sa kolehiyo, hindi ka makakabili ng 2 sasakyan para may exemption ka sa coding. Isa lang. O, sa kataas-taasan na siguro isa sa'yo, isa sa misis mo. O kung kailangan ng sasakyan ng anak mo, isa. Hindi mo kayang papalit-palit ng sasakyan. Ang misis ko hindi apektado noong 16 Opo. na hindi na kinikilala. Di manghihiram siya sa akin ng auto eh. Oh, di ba? Swerte. Oh. Eh yung ibang huwes, kawawa naman. Sino bang nagbigay ng Pasensya ka na, attorney. Eh, sabi ko nga, baka gustong maging presidente in the future yung yung nagbibigay ng Hindi ko alam feedback sa kanya. Ill-advice talaga eh. Pero syempre, sa hanay yan ng Pangulo. Oo.